Nung mga nakaraang vlog natin ay kapansin-pansin naman na may tubig pa ang sapa na ito. Pero ngayon kung mapapansin nyo mga kalahi, halos natuyo na at wala na ngang tubig na nagmumula dito sa sapa na ito. Tulad ng dati, ngayon na lang ulit nangyari itong ganitong sitwasyon. Dahil kung mapapansin nyo nga, hindi talaga natutuyuan itong sapa na to. Ayan, kamusta mga kalahi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ikikwento at pupuntahan natin sa episode na ito. Grabe, eto na yung nangyari sa sapa na to. Kahit ako mismo nang lumo sa aking nakita, dahil napakaganda nga at napakalinaw ng tubig dito. Pero ngayon so yan mga kalahi, ngayon pupuntahan natin yung isang bato na pinaniniwalaan namin na mayroong mga misteryo o tambayan ng mga engkanto dito sa amin. Titignan din natin kung ano na yung pagbabago, kung natuyo na rin ba siya. Sayang lang, napakaganda ng sapa na ito. Ngayon halos wala ng tubig. Grabing El Nino ngayon. Ngayon na lang ulit nangyari ito. Ito na yung matinding problema ng mga taga Mindoro. Sobrang maraming na-disappoint, lalo na sa mga nagtatanim ng sibuyas, nagtatanim ng palay. Hindi nila alam bakit anong nangyari. Sobrang tindi talaga yung nangyari dito. Yan Ano na kayong pinagbago ngayon ng lugar na yun? Siguro kung dati madalas tinatambayan ng mga engkanto, ngayon siguro wala na. Kasi tignan nyo naman dito. Ito sigurado may tubig pa to, pero hindi na natin alam kung ganun pa rin ka dami. Ay, tuyo na rin. Wala na, mula na mga kalahi, tuyong tuyo na talaga. Tabi-tabi lang po. Wala na Ano yun? May ibon na sumalubong sa atin. Hindi ko alam kung anong signos yung nais iparating ng ibon na yun. Alam niyo mga kalahi, sobrang hirap talaga ng gantong sitwasyon, lalo na sa panahon ngayon na kailangan ng mga magsasaka ang tubig. Alam nyo ba na itong sapa lang na ito ang pinagkukunan ng tubig ng mga magsasaka natin para lang ipang tubig sa mga sibuyasan nila? Pero ganito pa yung nangyari. Nakakalungkot lang isipin, pero kailangan nating tanggapin na may pagbabago talaga lahat ng nangyayari sa atin. Grabe Yan, kung makikita nyo yan, yan yung isang palatandaan na umabot na yung tubig noong araw dito.
Sobrang lakas kasi ng baha dito mga kalahi. Halos wala ng tubig, pati yung mga malalaking bato na tinitirahan ng mga isda at pagong, wala na. May tumutunog dito. Ano kaya yun? Tara. Ngayon mga kalahi, titignan natin yung malaking bato, kung ano na nga ba yung pagbabago. Uy mga kalahi, oh, tignan nyo itong bato na to. May mga nakasulat. Yun, oh, may mga ukit-ukit. Matagal na itong bato na ito dito kalahi, pero hindi pa siya natitinag ng kahit gaano kalakas na baha. Yun, oh. Kakaiba siya, parang may mga nakasinyalis, may mga nakasulat. Ito naman, kung makikita natin itong bato na ito, hugis tao na nakayuko. Meron din siyang ulo at mata. Yan o, hugis tao siya na nakayuko. Pansinin nyo mga kalahi kung ano pang makikita nyo sa bato na ito. Tara. So ayun na yung tinatawag naming linaw. Marami kasing kwento at misteryo kaming nalalaman dito sa lugar na ito, kasi bata pa lang kami, ito na yung lugar na kinalikha namin. Marami kaming mga magagandang story na nabuo dito, lalo na nung mga kabataan namin. Dito kami madalas naliligo. Sabi nga ng uncle ko, dito rin madalas nagpapakita yung gintong ahas na nakatira dito. Marami ring nagsasabi na may mga malalaking ahas at buwaya dito. So ngayon, oh, ayun mga kalahi, makikita na natin dito ngayon yung isang malaking butas. Ano yun? Ginawa nilang tambayan. Nakagambala pa yata ako ng mga nangingibon dito, ah. Aray. Yun, oh. Ginawa na nilang tambangan to. Yun, oh. Baka mamaya pagbalik natin nandito na sila. Ito yung butas mga kalahi na balo niyan, malalim yan eh. Hanggang doon yan sa pinakailalim. Yun, oh, pansinin nyo. Yan. Yang butas na yan, lusutan yan hanggang doon sa kabilang malaking bato na yun. May malaking bato yan doon na lumulusot, pero hindi pa namin tinangkang pasukin yan dahil baka merong mangyari sa ating hindi maganda. Nakakatakot na talaga ang lugar na ito. Para sa tirahan na ng mga kakaibang nilalang. Kawawa ni mga kalabaw. Mga kalahi, baka may mapapansin kayo, mga kakaibang bagay kayong mapansin sa camera natin, i-comment nyo nga. Baka sakaling makita natin yung mga kakaibang bagay na nandito. Titignan din natin kung anong mga misteryo. Dito ko huling narinig yung babaeng umiiyak. Simula nung last vlog namin, mayroon kasing babaeng umiiyak dito. Ito na siya ngayon.
Grabe, sobrang tindi na. Kung noon hindi namin kayang daanan to, ngayon nadadaanan na ng tao. May mga malalalim na butas dito dati. Wala na. Yan o, laking bato na to. May mga hugis ng mga tao dito tayong may kita. Wow, ibang klase. Sobrang laki na ng pinagbago. Kinabitan nila ng makina kasi nga ito nga yung dahilan kung bakit nila kinabitan. Dito nga sila kumukuha ng source ng tubig. Eh sa ngayon wala nang tubig. Paano na lang? Wala na tayong supply dito. Wala na. So yan mga kalahi, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating mga vlog. Bali itong episode na ito ay bonus lang. Kumbaga pinagbigyan lang natin yung ating kaibigan na balikan daw natin itong lugar na ito at kamustahin na kung ano na yung sitwasyon, kung mayroon nga bang pagbabago. Pero kapansin-pansin nga at nakikita nyo naman mayroon ng mga pagbabago at natuyo na rin yung tubig. Wala na. Nakakalungkot lang isipin pero kailangan nating tanggapin na hanggang dito na lang talaga yung tubig sa ngayon. Pero ipagdasal lang natin na sana umulan para kahit papaano makabawi ang ating mga magsasaka. So yun lang mga kalahi, maraming salamat sa panunod nyo, mag-iingat kayo at syempre shout out muna sa lahat ng mga nanonood sa atin from Taytay Rizal at ang ating mga OFW na masisipag. Mag-iingat po kayo sa mga ginagawa nyo. Sana bigyan pa kayo ng mas magandang kalusugan ni God. God bless po sa lahat and thank you.